Have a good day to everyone. Ngayong araw na to is Wednesday at ang topic natin is yung continuation lang naman ng ikalawang topic natin. Yung um, sa kung paano ba yung balanse, kung paano natin balansehin yung mga sahod natin. Kasi ito yung most common na nagiging problema ng maraming OFW na kagaya ko, kagaya mo at kagaya ng marami, na minsan yung reason na ang dami kasing bayarin or ang dami kasing ganito, nagpapaaral, ganito, ganyan, so on and so forth. Marami tayong mga reasons. Pero ito yung natutunan ko sa entrepreneurship. Sa dinami-dami ng rason natin para hindi makapag-ipon, ang dami din palang dahilan para dapat tayo ay makapag-ipon. So, di ba, reverse lang siya. So, ito siya. Kagaya nga ng sabi natin, ang pagiging OFW is hindi siya panghabang buhay na trabaho. Hindi ka pwede na manirahan or unless na lang kung sinet mo na yung isipan mo na gusto mo nang tumira, dito ka natatanda or kulubot ka na, kulubot na ang noo mo, kamay mo sa kakauwi ng Pilipinas. Which is, para sa mga bata-bata pa, yung mga siguro kaedad ko or meron pang mas bata sa akin, ito yung encouragement sa atin. Itong, sana ma-encourage tayo na mag-ipon, mag-save. And then, yung goal natin, lagi nating maging conscious sana tayo na lagi nating isipin. Ano ba talaga yung goal natin? Maraming mga OFW yung nagiging goal na nila is mag-abroad. Sana hindi yun yung talagang maging goal natin. Yung goal natin is makapag-ipon. And then, at the same time, pag nakapag-ipon-ipon natin, babalik na ng Pilipinas. Then, in the Philippines, sana makapag-umpisa tayo ng mga negosyo. Para hindi tayo uuwi na as in wala tayong magiging, alam mo yun, dahil nga binigay natin lahat-lahat, yung mga gusto or yung mga binayad natin lahat sa puros expenses and liabilities, yung mga sahod natin, ang mangyayari, wala nang matitira para sa atin. So, in general speaking, ito, ang pagmamahal. Bakit ko nasambit ang pagmamahal? Kasi usually, ito yung most common na reason ng sa ating mga OFW na yun yung pinaka-reason kung bakit nga ba tayo nag-abroad at bakit tayo nagpapadala monthly. Pagmamahal. Which is, tatalakayin natin dito ngayon kung ano nga ba yung pagmamahal. Mostly sa religious sects, mga ganyan, mga sekta, ang tinuturo nila usually, ang naituturo lang usually is about giving. Yun ang usually na naituturo talaga. Pero hindi na-a-address yung about sa disiplina, at hindi na-a-address yung laziness, hindi na-a-address yung about sa mga kasalanan, kung bakit nga ba, alam mo yun, ano ba yung mga reason kung bakit ang isang tao is nalulugmok, kung bakit ang isang tao ay nagiging tamad. Hindi yun na-a-address. Ang usually na-a-address sa mga churches is, you must be a cheerful giver, give, as long as you have, yung ganun. So, ang faith natin, yung paniniwala natin na ito sa relihiyon, is meron siyang parte doon sa paniniwala natin sa pera, sa finances. Okay? So, dahil yun nga ang naituro sa atin, ang nangyayari ngayon, yung istorya, nagiging one-sided na lang. Kaya tignan mo, maraming mga OFW, naging give na lang yan. Pero paano naman yung another side of the story? Paano naman yon? So ito, ang pagmamahal, si God mismo ang nagsabi doon sa mga Israelites, sa mga Hudyo. Ang sabi niya, those he who loves, he discipline them.
yung mga anak niya, yung mga Israelitas. Kaya nga, hindi lang niya minahal yung mga Israelites, kundi hindi lang niya minamahal yung mga tao, yung mga tinawag niyang anak niya, na in this present time, tayo nga na mga kasali tayong mga hentil, hindi lang tayo minamahal, kundi dinidisiplina din niya. And as well, and of course, it goes on kahit sa pamilya. Kaya ang isang magulang, ang nanay at tatay na hindi nagdidisiplina doon sa anak niya, hindi yun masasabi na, hindi yun pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, hindi lang yan feelings, hindi lang yan emotion na, mahal na mahal ko yung anak ko, kaya ganito, ganyan. Bibigay ko lahat-lahat, which is correct naman. Pero kaakibat nun is disiplina. Pagmamahal, disiplina. Hindi sila pwedeng magkahiwalay. Pag tinanggal mo ang disiplina at iniwan mo lang yung pagmamahal na walang disiplina, anong mangyayari doon sa anak mo? Hindi ba yung anak mo magiging busabos? Yung anak mo mapapariwara dahil nga dun sa salitang pagmamahal. Yung anak mo naging spoiled. Yung anak mo naging wala ng kinabukasan dahil wala ng disiplina. So yung dalawang yon, kailangang magkasama yan. Hindi pwedeng paghiwalayin. So, paano ito naaapektuhan yung finances natin? Ito maraming OFWs nagpapadala ng mga pera. At ako yon. So, inaamin ko din sa sarili ko na sa sobrang pagmamahal ko din siguro, may time na yung pagmamahal na yun sobra na, yung wala nang kasamang disiplina, which is kailangan yun. Example, ito, may mga nanay nagpapadala para sa mga anak nila, which is tama, kasi nga sabi doon, obligasyon ng isang magulang na buhayin, ibigay yung mga pangangailangan ng anak. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Kailangan ng magulang na disiplinahin. Hindi lang mahalin yung anak, hindi lang para ibigay ang lahat, kundi disiplinahin ang anak. Paano? Sa finances. Disiplinahin mo yung anak mo kung paano niya gamitin yung pera. Yun. Disiplinahin mo yung anak mo na hindi lahat ng bagay na gusto niya makukuha niya. Sabi ng anak mo, Nay, gusto ko ng iPhone, gusto ko ng ganito, ganyan. Maraming mga OFW talaga, nakikita ko, umuutang pa dun sa PNB. Kasi minsan nagpapadala ako sa PNB, lalagay ko dun sa savings ko. Maraming mga magulang, umuutang pa talaga yan ng umuutang. Alam ba ng anak yun? Umuutang talaga yung nanay, tatay, na para sa ganun maibigay daw yung cellphone na hinihingi ng anak. Which is, doon pa lang is marami ng mga error. Alam mo yon? Kasi nga sabi nga, ang pagmamahal kailangan may kaakibat na disiplina. So kung ano yung kaya mo bilang isang magulang sa panahon ngayon, ituro mo ito. Kung ano yung kaya mo, yun yung ibigay mo sa anak mo. At ipaintindi mo sa kanya na, anak, ito yung kaya natin. Ito yung kaya ng sahod ko. Kailangang malaman nila, kailangang maintindihan ng mga anak yung discipline of finances. At paano natin ituturo yun? Mag-uumpisa sa atin. Kasi kung tayo mismo hindi nga din natin alam kung ano ba yung dapat gawin sa mga sahod natin, pagkasahod natin, tayo mismo, may time, waldas din tayo mismo, hindi natin alam kung saan ba natin nilalagay ang mga ito. Hindi natin sinusulat, wala tayong ginagawa, hindi natin alam mo yon, wala tayong ginagawa para ayusin, para tignan, pag-isipan. Sabi nga doon sa Proverbs, I think, or in Ecclesiastes, sabi doon na kailangan mo, ang isang tao magpapagawa ng isang bahay, kailangan niyang umupo muna, saglit, at pag-isipan. Kailangan niyang ikonsidera yung yung cost, yung mga expenses na gagamitin niya sa pagbuo ng isang bahay.
Bakit? Kasi kung hindi niya gagawin yun, syempre, malay mo ba kung yung bahay pala nagkakahalaga ng ah, ang nasa isip mo magpagawa ka ng um, malamansyon na bahay. At ang cost pala nun is 1.5 million. Pero ang budget mo, pang 500,000 lang. 'Di ba? So, you have to consider the cost. You have to consider those things na usually akala natin ang tinitignan kasi natin usually is yung mga nakikita lang natin. Example, yung mga materials lang. Hindi natin kino-considera yung mga transportation, hindi natin kino-consider yung iluluto natin, kung ilulutuan ba natin ng pagkain yung mga magtratrabaho, di ba? Kasali sa expenses yon, yung mga pagkain na ihahain mo, kung papakainin mo ba sila o hindi, or kung babayaran mo lang ba sila o wag na muna silang pakainin, di ba? Yung mga yon, i-consider natin yon. So, yon, wag na tayong lumayo sa topic. So, yun nga, ang pagmamahal is kaakibat nun is discipline. Discipline. At nag-uumpisa yon sa atin. Kung hindi natin umpisahan sa sarili natin, yung disiplina sa finances. Kaya nga napakahalaga na aralin natin yung finances. Hindi lang yung about sa finances. Ano ba yung belief natin? Kasi isang factor na ang tao ay kung paano niya gamitin yung mga resources niya. Ano yung mga resources? Hindi lang pera. Yung mga resources na sinasabi ko is yung enerhiya, yung oras, yung panahon, yung lakas na binigay ng Diyos. Lahat yan galing sa Diyos. Lahat yan ibinigay niya sa tao. Yung skills, yung talent, lahat yan binigay niya. Paano mo ba ginagamit yung resources? Kaya hindi ito tungkol lang sa pera. Paano mo ba yun ginugugol? Saan mo ba ginugugol yung oras, yung panahon mo, enerhiya mo, at lahat-lahat? Paano mo ba ginagamit yun? Ano yung belief mo doon? As a Christian, I stand and always stand with what? To the belief that I hold, which is biblical. Paano ba, example ito sa finances. Sa finances. Paano ba yung tama na paghawak talaga ng finances? So, syempre, titignan ko. Hindi lang ako manonood doon sa mga tao na magagaling maghawak ng finances. Hindi lang ako magbabasa ng mga libro ni na John Maxwell o libro man ng mga magagaling na entrepreneur. Ang pinaka-importante at on the top of that, yung Bible. Yung Bible. Yun yung isa na pinanghahawakan ko. Ano ba yung sinasabi ng Bible about sa finances? So, kung ano man yung sinasabi ng Bible about sa finances, at kung ano man yung napag-aralan ko doon sa ibang tao, o nabasa ko sa ibang tao, kailangang hindi sila magkatunggali. Kailangang hindi sila magkalaban doon sa binasa ko sa Bible. Okay? So, everything must goes on. Yung binasa ko dito, kailangan na masunod yung nasusulat doon sa Bible. That is faith. That is faith. What is faith? Believing into something that you didn't saw. You didn't see at all. Paniniwala mo sa mga bagay-bagay na hindi mo pa talaga nakikita, hindi mo pa alam. Pero hindi ibig sabihin na yung faith is bulag. That's why God gave us knowledge. He gave knowledge. He gave wisdom. He gave wisdom. At lahat yun nasusulat doon sa Biblia. Makikita mo doon sa word niya. Na dapat yung word niya at anumang klase ng libro na binabasa mo, hindi siya maging contradict doon sa values, principle, etiquettes, and everything and so on and so forth doon sa Biblia.
Kailangang masunod yung nandoon sa Biblia. Okay? So, yung teaching na palaging cheerfully give, laging na-address sa maraming kapilya na give. Paano naman yung sa discipline? So, ang nangyayari, yung mga tao, naturuan na sila ng giving. Paano naman yung mga tamad na hindi na-address? Ano ba yung reason bakit maraming tamad or umaasa sa doon sa giver? Which is, itong mga tamad, katulad mo din, meron silang skills, meron silang talents. Walang tao na hindi binigyan ni God ng skills at talents. Walang tao na hindi niya binigyan ng kahit ano na gifts. Bawat tao may gifts yan. Hindi pwedeng wala. Hindi mo pwedeng sabihing wala. Yung binigyan ka ng kamay, mata, ilong, bunganga, utak, lahat yan. Gift. Binigay ni God yan. At may gamit itong mga kamay natin. Kung hindi mo yan ginagamit dahil sa katamaran, dahil nga umaasa ka lang doon sa may magbibigay sa'yo, hindi ba't kasalanan yon? Hindi ba't kawalan ng disiplina sa sarili mo mismo na umaasa ka na lang sa iba? So, yung preaching is hindi lang about doon sa giving. Hindi lang about doon. Kundi kailangan din na balanse. Kailangan mong aralin din yun sa kabila. Bakit ba may tamad? Ano ba yung nagkukos bakit nagiging tamad? Paano mo ginagamit yung resources mo? Kagaya nung sabi ko, paano mo ginugugol yung panahon mo, yung enerhiya mo? Kasi lahat yan, binigay ni God. At kung hindi mo yan ginagamit ng maayos, dahil nga, iniisip mo na meron kasing giver. May give kasi. Napakalaking kasalanan yan. Habang may enerhiya ka, habang may lakas ka, may talento ka, may mata ka, may kamay ka, paa ka, may lakas ka, saan mo ba ginagamit yan? Yun yung tanong. Saan mo ba ginagamit yan? So, ito po ang topic natin ngayon. Maraming salamat po sa panonood and hopefully, sa next video natin is meron na tayong mga makakasama. And then, wag po sana tayong magsawa na manood. Kasi, napakaganda po nitong topic, especially sa ating mga OFW, para ma-address po yung mga problema natin, ma-address yung mga reason. Alam mo yun, reasoning is something very good. yung mga rason, hindi lang yung sarili mong reasoning, kundi yung reasoning din ng ibang tao at ng iba pang tao. Kasi doon maa-address talaga yung problema. Okay? So, maraming salamat po sa panonood, sa tiyaga na panonood within this 19 minutes video. And hopefully, makakasama ko po pa rin kayo next, my 4th video. Maraming salamat po and have a good day everyone and God bless.